Good day mga ka-idol! Update tayo sa doubleheader Saturday na kung saan ginanap nga sa iba't ibang lugar. Sa first game naglaro ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Terra Permagip sa score na 116-104. Nanalo nga ang Rain or Shine Elasto Painters. Apat na sunod na panalo na ang nakuha ng Rain or Shine Elasto Painters. At ang naging best player of the game ay si Andre Karakot na siya rin ang nanguna para sa Rain or Shine Elasto Painters. Samantalang sinuportahan ito ni na Big Bo Belga ng 19 points, Karakot 16, Santillan 15. At syempre, ng iba't iba pa nilang kupunan. 6 na players ng Rain or Shine ang nasa double figure. Samantala, ang Terra Perma, 5 players ang nasa double figure. Kaya inaasahan na mas lalo pang lalakas ang Rain or Shine sa mga susunod na laban nito. Samantala, sa second game naman, naglaro ang tropang Giga kontra sa NLEX Road Warriors sa score na 104-101. Nanalo ang tropang Giga. Samantala, ang NLEX Road Warriors natalo. Ito yung kauna-unahan nilang talo sa sunod-sunod nilang panalo. Sa pangunguna na ni Calvin Optana na siya rin ang naging best player of the game, nakumana ng 37 big points at 12 rebounds at 6 assists. Samantala si RR Pugoy 21, Castro 16, Cobontin 11. Herndon ang nanguna sa NLEX. 4 na players ng NLEX ang nasa double figure. Samantala si Bolik 23 big points lang. Samantala ngayong linggo maglalaban sa 3 PM, maglalaban nga ang Magnolia Pambansang Manok Timplados at ang Phoenix Fuel Masters na kung saan ang kapwa kupunan ay nanggaling sa panalo. Samantala, ang Northport Batang Pier kontra sa Barangay Ginebra San Miguel naman para sa 6:15 PM na kung saan gusto nga makabawi ng Northport sa pagkatalo sa Magnolia. Samantala, ang Barangay Ginebra gusto makadalawang sunod na panalo at maglalaro ito sa Ninoy Aquino Stadium. Samantala, matapos nga makuha ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ang guard ng Converge Fiber Xers na si Jeric Balanza, marami ang nagsasabi magtatayo ba ng security agency ang Magnolia. Pero hindi ito magtatayo ng security agency. Pinupunan lang ng Magnolia ang mga weaknesses sa nasabing lineup at kinakailangan nila ang serbisyo ni Jeric Balanza dahil hindi pa nga 100% si Rom De La Rosa at Aris Dionisio na mayroon pang iniindang injury. Ayon nga sa isang insider, ang Magnolia ay mayroong ginaganap na negotiation ngayon sa Meralco Bolts involving nga dito si Abo Tratter. Inaalok daw ng Magnolia Pambansang Manok Timplados si Abo Tratter para isang big man. Dahil nga si Abo Tratter ay humihingi ng trade negotiation. Matapos nga itong kunin sa Converge ay limited minutes nga lang ang nilalaro neto sa Magnolia at hindi masaya si Abo Tratter sa kanyang nagiging performance sa Magnolia kasi nga unti-unting bumababa ang kanyang minuto. Pinaglalaro nga siya minsan ni Coach Cito Victolero pero limited minutes nga lang ang kanyang performance. Kaya ito ay ang Magnolia na mismo ang nag-aalok para kay Abo Tratter dahil alam naman natin na ang Magnolia ngayon ay kulang ng big man at hangad nga ng Magnolia ng isang big man na mayroong outside shooting at nakikita nga nila ito kay Raymond Almasan na hindi rin maganda ang nagiging performance sa Meralco Bolts dahil na rin sa limited minutes na ibinibigay sa kanya ng mga coaching staff. Kaya naman instead na pakawalan si Abo Tratter ay ialok ito sa Meralco Bolts para kay Raymond Almasan. Naghahanap kasi ngayon ang Magnolia ng isang big man na magkukumplement kay Ian Sanggalang. Alam naman natin, si Raymond Almasan meron itong outside shooting. Sa katunayan nga, naging 3-point king ito sa nakaraan All-Star. Kaya inaasahan ang kanyang kalidad ay gustong ni Coach Cito Victolero para makatulong sa kanilang lineup. At the same time, two-way player nga si Raymond Almasan. Meron itong shot blocking ability at rebounding ability na gusto nga ng Magnolia para mapalalim ang kanilang big man rotation. Dahil nga si James Lapot ay hindi naman ganon kataas ang percentage sa outside shooting at hindi rin ganon kalakas rebound at kinakailangan talaga nila ang serbisyo ni Raymond Almasan kung sakali mang matuloy ang nasabing negotiation. Pero ayon sa ating insider, rineject daw ito ng Meralco Bolts. Pero ayon din sa ating insider,
inaalok muli ng Magnolia pero meron na daw kasamang si Abu Tratter at ayon nga sa ating insider, malaki ang posibilidad na idadagdag si David Morel or ang future second round picks ng Magnolia para lang matuloy ang pagkuha nila kay Raymond Almasan. Aabangan natin kung kakagatin na nga ba ito ng Meralco Bots. Ano sa tingin nyo? Patas ba ang nasabing trade negotiation? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Kagawa ng Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Bersobidad, Anthony Lakialon at sa Lakialon family. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita rin po ng Facebook page ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko na Hapres PH. Maraming salamat po.